Sila pala ang mga babalik at aalis na sa PVL. Sino-sino nga kaya sila? At ano nga ba ang kanilang mga rason at dahilan kung bakit hindi sila nakabalik at aalis na ngayon? Lahat ng yan ay atin nang alamin ngayon. Justin Hazareno ng Akari Chargers. Si Justin Hazareno ay talaga namang hindi matatawaran ang kanyang galing at husay bilang libero ng Akari Chargers. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, marami ang nagtataka kung bakit bigla na lamang itong nawala sa Akari last year ng All-Filipino Conference. At ginulat na lamang nito ang mga volleyball fans sa kanyang rason kung bakit hindi na ito makakapaglaro pa. Ito pala ay dahil nabuntis siya ng kanyang boyfriend na si JM Mandado. Kaya ngayong PVL 2025, magbabalik aksyon na ito pagkatapos nitong sinilang ang kanyang cutie patuti na anak. Ngunit marami pa rin ang nag-agam-agam kung mas aangat pa kaya ang kanyang husay bilang libero ng Akari. Ngayong may anak na ito, o di kaya bababa ang kanyang laro dahil nga sa kanyang naging sitwasyon. Pero ganun pa man, marami ang excited itong makita sa Akari at umaasang matutulungan nito ang Akari this season. Sa Domingo ng Akari Chargers. Isa nga si Sa Domingo sa mga inaabangang makakabalik nang maglaro sa PVL 2025. Lalo ngayong sabik na itong tulungan ang kanyang team dahil muli na naman itong dumadaan sa matinding pagsubok. Matatandaang nagkaroon ng minor injury si Sa Domingo noong laban nila sa kontrobersyal nilang laro kontra PLDT at akala ng lahat ay hindi ganon kalala ang kanyang natamong injury, kaya't inaasahan nilang makakalaro ito sa finals laban sa kanyang former team na Creamline Cool Smasher. Marami sana ang excited sa kanilang magiging laban, ngunit hindi nga ito nangyari dahil hindi ito pinayagang maglaro ng kanyang management. At ngayong magbabalik aksyon na ito sa Akari ay posible kayang muli nitong dalhin ang kanyang team sa finals gaya ng kanyang ginawa noong Reinforce Conference. Kim Kiana D ng PLDT High Speed Hitters. Si Kim Kiana D ay isang taon nang hindi nakita ng karamihan na naglalaro ng volleyball. Simula noong nagkaroon ito ng seryosong injury noong nasa F2 Logistic pa ito. Hindi naman talaga natin makakaila na isa si Kim D sa tumulong na mapaangat pa rin ang F2 Logistic at simula nang nagka-injury ito ay tila ba ay biglang bumaba ang laro ng F2 Logistic at hindi tayo sanay na nasa laylayan lamang sila. At ang mas masakit pa ay bigla na lamang silang binitawan ng kanilang management at dinisband ang kanilang team. At nakakalungkot lang isipin na hindi man lang nakabawi si Kim Kiana D. At ngayon, almost 1 year na nga itong nananatili sa PLDT High Speed Hitters. At marami na nga ang tila sabik na siyang makita na maglaro sa loob ng court. At ngayong magbabalik ang PVL, ay asahan na natin ang kanyang strongest comeback. Ngayong nangangailangan pa rin ng tulong ang PLDT pagdating sa scoring machine. Siya na nga ba ang tila pag-asa ng PLDT upang makuha na ang inaasam na kampyonato sa PVL? Dahil ever since never pa talagang nakatikim ng podium finish ang PLDT. Yung malapit na sana pero hindi pa rin ibinigay para sa kanila. Ngunit sila pa rin ang munting karibal ng Creamline dahil 2 conference na ay hindi pa rin magawa ng Creamline na talunin ang PLDT. Aduke Ogunsanya ng Chocomucho Flying Titans. Isa nga si Aduke Ogunsanya sa may pinakamalagim na experience sa paglalaro sa PVL. Matapos itong hindi tinantanan ng mga samut-saring injury. Last year ng All-Filipino Conference ay nakabalik na sana ito galing sa kanyang injury. Ngunit sa kasamaang palad, sa first game niya pa lamang kontra NX LED ay naulit na naman ang masamang nangyari sa kanya noon. Na tila ay napasigaw na lamang ito sa sakit na kanyang ininda. Nakakalakad pa naman siya sa ikalawang injury, ngunit hindi na natin ito nasilayang naglaro pa.
matapos ang insidenteng nangyari. Ngayon, tila ay spotted na itong muling nag-training kasama ang kanyang team na Choco Mucho Flying Titans. At inaasahan ang kanyang pagbabalik sa PVL 2025. Kaya't hiling ng marami ay sana hindi na kailanman bumalik pa ang kanyang injury at sana'y lalong mas lumakas pa ito sa kanyang pagbabalik. Dina Wong ng Choco Mucho Flying Titans. Ang hindi paglaro ni Dina Wong sa PVL All-Filipino Conference last year ay kinabigla at kinalungkot ng maraming fans dahil kawalan daw talaga ang nag-iisang Boss D. Dahil muli na namang nabawasan ang mga line-up nila kung saan naka-silver medal sila. At ang pag-alis rin ni Maddie Madayag ay siya namang pagbabalik ng kanilang scoring machine na si Cici Rondina. At last year nga ay naghihirap pa rin ang Choco Mucho kahit may Cici Rondina na sila. At kaya't gusto ng karamihan na bumalik na si Dina Wong upang sakaling mabalik na ang larong kanilang pinamalas noong sila'y nakasungkit ng silver medal noong PVL. Ngunit aalahanin natin na ang kanyang natamong injury ay matagal niya na palang iniinda noong nasa Ateneo pa lamang siya. At matinding sakripisyo nga ang kanyang ginawa upang makapaglaro lamang. At health is top priority ng kanyang team at ayon nga sa ating source ay unti-unti na itong makakabalik sa pagbabalik aksyon ng PVL 2025. At maraming umaasa na sa kanyang pagbabalik ay bumalik na rin ang kanyang tunay na laro. Gayon na rin ang kanyang team na Choco Mucho. Sana ay maging consistent na sila. Tots Carlos ng Creamline Cool Smasher. Sa sobrang loaded na nga ng malalakas na lineup ng Creamline ay kahit si Tots Carlos na isa sa pinakamagaling na opposite spiker ay nagawa pa nilang ibangko at hindi paglaruin. Ngunit kahit hindi siya nakapaglaro ay wala pa ding nagiging problema sa kanilang team. Grabe naman talaga ang tactics at diskarte ng Creamline. Matatandaang malimit lang pinasok si Tots Carlos nung simula ng PVL All-Filipino Conference last year dahil meron pa rin itong konting nararamdaman sa kanyang minor injury. Ngunit asahan na natin na siya ay ibabad na sa PVL 2025 at all out nang ipakita ang kanyang tunay na lakas na mapapatraining ng mas malala ang ibang team sa kagustuhang agawin na ang tronong ngayon ay inaangkin pa rin ng Creamline. But knowing Creamline, kada laro nila ay talagang lahat ay pinapapasok at pinapalaro. Ngunit sa ngayon ay asahan lang muna natin na talagang babalik na ang nag-iisang Tots Carlos. At sa PVL 2025 ay hindi lang pala comeback ang ating sasalubungin sa PVL, kundi pati na rin pala ang pag-alis ng ibang players sa kanilang nakasanayang team. Unahin na natin ang paglisan at pag-alis ni Ces Molina sa Signal na talagang masasabi nating napakalaking sayang dahil matuturing na itong heart and soul ng Signal dahil matagal-tagal na ring nanatili siya dito. Nasinamahan at tinulungan niya ang Signal na makasungkit ng maraming podium finish. At iba rin ang pinakita niyang leadership bilang outside spiker ng kanilang team. At alam natin na kung saang team man ito lilipat ay paniguradong kasama niya pa rin ang kanyang minamahal at karelasyon na si Riri Meneses na inanunsyo ring aalis na rin ito sa Signal. Si Riri Meneses nga ay matagal na ring nanilbihan sa Signal bilang isang middle blocker. At kinalungkot naman ito ng mga PVL fans dahil inaasahan na ang Signal HD Spikers ang matuturing na mortal na magiging kaaway ng Creamline ngayong taon. Ngunit gayon pa man, ayon nga sa Signal Management, pinapatapos na nga ng dalawang players ang kanilang kontrata dahil may opportunities na naghihintay sa kanila abroad. At yon ang hindi pa natin nalalaman. Kayo, ano sa tingin nyo? May tatalo pa kaya sa Creamline nang dahil sa mga pangyayaring ito? Please comment down below.